Nagsimula ang lahat isang mainit na tanghali kung saan ang batang si Philip ay nasa gilid lamang ng isang sidewalk, nagugutom at nauuhaw. Sa kabila ng kanyang kalagayan ay patuloy lang siyang nilalampasan ng mga tao na nagdaraan na parang hindi siya napapansin. Ang bata na nasa 11 taong gulang pa lamang ay nagising na lamang sa hinihigaan niyang kariton. Pero ang nasakit niyang katawan ay nagbibigay indikasyon na hindi naging maganda ang kanyang pagtulog. Sinilip niya ang lumang baso sa kanyang harapan na lagayan ng limos pero wala pa itong gaanong barya na nilalaman. Kaya naman tiyak na wala na naman siyang kakainin kinagabihan. Pilit na kinakaya ni Philip na lumaban pero kung minsan ay sadyang nagiging mahirap lang ang lahat hanggang sa mapansin niya ang isang babaeng papalapit, dala ang ilang malalaking bags na pulo ng kanyang mga pinamili. Umaasa ang bata na mapapansin siya nito, lalo na kung kanyang tutulungan. Agad nagpresenta ng pagtulong si Philip sa babae na dalhin ang iba niyang dinadala at sinang-ayunan naman ng babae ang kabutihan ng bata. Subalit, nang mapagtanto ni Philip na masyadong mapagkumbaba ang babae at parang wala ring sapat na pera, ay nagawa niyang tanggihan ng may galang ang perang ibinabayad nito sa kanya. Ang bata ay may mabuting puso at malaking simpatya para sa iba. Hindi siya kailanman nagsinungaling o mabuso man sa kabutihan ng iba. Pagkabalik niya sa kanyang pwesto sa gilid ng sidewalk, ay namataan naman ni Philip na naglalakad ang isang pamilya na kakalabas lamang ng isang restaurant. Ang tiya ni Philip ay kumukulo na ng husto nang maamoy nito ang pagkain. Lumapit siya sa pamilya para mamalimos ng natira nilang pagkain pero hindi siya pinansin ng mga ito. Basta't lumayo sila, sumakay ng kotse at agad nang umalis. Si Philip ay napaupo na lamang sa kanyang kariton sa isang sulok, dala ang pag-iisa niya, kagutuman at kalungkutang nadarama. Kaawa-awang bata, matagal na siyang naninirahan sa kalsada sa tagal na halos hindi na niya matandaan. Payat siya at masyado pang maliit para sa kanyang edad. May kayumangging buhok at nakakaawang mata na nagpapakita sa pagdurusa ng tulad niyang walang tahanan. Ang buhay ay naging mailap kay Philip. Kinakailangan niyang mamalimos at maghanap ng pagkain sa basurahan para lamang huwag mawalipasan ng gutom. Kailangan din niyang mapaglabanan ang matinding lamig, init at pagkagutom at labis na pagkauhaw ng madalas. Hindi pa kabilang dito ang hindi makataong pagtrato sa kanya ng ilang tao sa bawat araw na nagdaraan. Sa bawat pagkakataon na waring pinagtatabuyan siya ng tao, ay labis na nasakit ang kanyang puso. Pinalaki si Philip ng grupo ng mga taong wala ring tirahan na siyang nag-aalaga na sa kanya simulat sa pool ng kanyang pagkasanggol. Base sa napag-alaman ni Philip, ay natagpuan lamang siya umano sa isang gilid ng eskinita na tila inabandona na lamang. Ang grupo ng mga pulubi na iyon at mabubuting tao na naninirahan ay sumisilong sa kanilang dinadalang tents kung saan din sila natutulog. Mahirap man ay nagtutulungan sila para mapunan ang pangailangan ng bawat isa. Nagawa din nilang magpakamagulang sa sanggol na kanilang natagpuan at ituring pa ito na parang parte ng kanilang malaking pamilya. Natutunan ni Philip na dumiskarte sa buhay ng maaga kung paanong maghanap ng makakain, masisilungan at ipagtanggol ang kanyang sarili sa kapahamakan. Naturuan din si Philip na lumaking tuwid at tapat, ang hindi magnakaw o manloko ng kahit sino man. Si Philip ay lumaking masayahing bata na hindi kailanman nagsinungaling, hindi nanloko at palaging nandyan sa kanyang mga kaibigan na naging magulang na para sa kanya. Lingid sa kaalaman ni Philip na isang gabi ay may mangyayaring hindi inaasahan na siyang magpapabago ng kanilang mga buhay bilang pulubi. Sa isang sulok ng kalsada ay nasa mahimbing na pagtulog ang mga pulubi dahil na rin sa matinding pagod sa maghapong paghahanap ng makakain, nang biglang isang ingay ang sumira sa katahimikan ng gabi. Kaya naman sila ay nagising bigla nang may pagkataranta, nalilito at pilit na inaalam kung ano ang nangyayari. Makalipas ang ilang segundo, isang grupo ng bayolenteng mga tao ang dumating sa pwesto ng mga pulubi. Inatake sila ng boteng na pupuno ng madaling mag-apoy na likido. Kaya naman ang mga pulubi ay nagkanya-kanya na ng takbuhan sa magkakaibang direksyon para lamang makaligtas.
Marami nang nakatakas, ang iilan ay hindi naman pinalad. Mabilis na nilamon ng apoy ang kariton at tents na ginagamit ng mga pulubi, kaya't maraming napinsala at nasunog. May iilan na hindi nagawang makaligtas sa sunog ng tama sa oras at nawalan ng buhay dahil sa ginawa sa kanilang brutal na pag-atake. Isa ito sa pinaka nakakatromang pangyayari sa buhay ni Philip na sadyang nagpabago ng kanyang buhay. Napalayo siya sa mga taong kanyang inaasahan at itinuring ng pamilya na punta sa kung saang lugar na hindi niya malaman. Hindi sigurado kung saan man siya napadpad. Nasaksihan ng kanyang mga mata kung paanong nasunog ang kanyang mga kaibigan at kung paano silang naghihiyaw ng may pagmamakaawa. Isang pangyayari na nag-iwan ng malalim na marka sa puso ng bata. Simula noon ay mag-isa nang namuhay si Philip nang wala ang proteksyon at pag-alalay ng iba. Mas naging mahirap at matindi ang bawat hamon sa kanya ng buhay. Mas naging exposed siya sa kasamaan sa kanyang paligid. Pero hindi naging hadlang yun para manatili pa rin siyang mabuti, lalo na sa mga tao ng kalsada na kagaya niya. Ang pang-araw-araw na sitwasyong hinaharap ng kawawang bata ay marami. Parati pa siyang nakakatanggap ng pangiinsulto sa mga taong nakikita siya bilang marumi, walang silbi at hindi naliligong bata na dapat nilang pandirihan. Sa kabila ng hirap ay marunong pa rin namang mangarap si Philip na darating din ang panahon kung saan makakaranas siya ng magandang buhay, pagkakaroon ng tirahan, pamilya, kaibigan at disenteng buhay. Alam ni Philip na hindi ito magiging madali, pero naniniwala pa rin siya na pagsusumikapan pa rin ang bawat pangarap. Isang bata na napupuno ng lakas at katapangan na nakahandang humarap sa anumang sitwasyon ng may buong determinasyon. Isa itong halimbawa sa lahat ng nakakakilala sa kanya at inspirasyon sa lahat ng nangangarap na magkaroon ng magandang buhay. Sa kalagitnaan ng napakainit na tanghali ay naroon ang bata na nagtitiis ng uhaw at gutom. Sa lugar kung saan maraming tao ang nagdaraan at nagmamadali na halos magkabanggaan na ang iba. Dito na umagaw sa pansin ni Philip ang pagdating ng isang lalaki na nakasuot, dala ang isang maganda at itim na briefcase. Walang ibang nasabi si Philip sa kanyang isip kundi, gusto ko ring maging gaya niya paglaki ko. Tiyak na marami siyang pera at may malaking bahay. Tiyak na hindi ako magugutom at makakatulog na ako ng mahimbing sa isang malambot na kama. Ang pag-iimahinasyon naman ng bata ay naalintana nang may malaglag na bagay sa bulsa ng lalaki habang naglalakad. Waring hindi naman ito napansin ng lalaki na nagpatuloy lamang sa paglalakad. Patakbo namang nilapitan ni Philip ang bagay na iyon at napag-alamang iyon ay isang itim na leather wallet. Taglay ang gawa sa gintong initials na JA na naka-engrave dito. Agad dinampot ng bata ang wallet at hinanap ang lalaki, pero bigla na lamang itong naglaho sa dami ng tao. Nagalinlangan man ay agad na lamang itong binuksan ni Philip para makita kung may address ba itong nilalaman. Pero nagulat si Philip nang makita dito ang napakalaking halaga ng pera at cards. Nanlaki ang mga mata ng bata dahil ngayon lamang siya nakakita at nakahawak ng ganoong karaming pera. Kung tutuusin, pwede nang angkinin ni Philip ang pera kung kanyang nanaisin at hindi na problemahin pa ang magutom o lamigin pang muli. Pero alam niyang iyon ay hindi tama na ang kailangan niyang gawin ay ang ibalik ang pitaka sa kung sino man ang nagmamay-ari nito. Agad na nakbo si Philip sa direksyon kung saan marahil naglakad ang lalaki. Umaasa na matanaw man lang ito at matawag. Hindi man niya nakita ito noong una ay sinikap niya itong hanapin hanggang sa mapansinan niya ang nakasuot na lalaki na pumasok sa isang mataas at magarang gusali. Si Philip sa kabila ng napakainit na panahon ay nagmadali pa rin sa pagtakbo. Mahabol lamang ang lalaki. Sir, sir, nahulog niyo po. Malakas na sigaw ng batang lalaki na halos mawala na siya ng hininga. Pero nawala na naman sa paningin niya ang lalaki na nakarating na siya sa bungad ng gusali. Hinarangan na rin kasi siya ng mga securities na naroroon. Ikaw bata ka? Baliw ka ba? Anong ginagawa mo dito? Lumayas ka nga. Masakit para kay Philip ang makadinig ng ganon, pero sanay na rin siya kaya't hindi na niya ito pinansin. Wala naman akong ibang nais, sir. Gusto ko lang pong ibalik ang wallet ng aking napulot. Nang makuha ng security ang wallet na iniabot ng bata, ay nagulat siyang makita ang initials ng kanyang amo sa harapan ng wallet.
Pero mas nabigla siya sa laki ng nilalaman nitong pera na bigla sa kanyang nagpangiti. Mukhang swerte ako ngayong araw na to ah. Wika nito sa kanyang sarili. Huwag mong pakialaman yan, hindi yan sa'yo. Sasabihin ko yan sa kanya. Malakas na wika ng bata habang tumatalon para abutin ang wallet na hawak na ngayon ng security. Walang awa namang sinampal ng security ang bata na bumagsak na lamang sa sahig at umiiyak. Lumayas ka na nga dito. Miserable kang bata ka. Pangmayayaman lang ang lugar na ito. Hindi na babagay ang mga mababahong kagaya mo dito. Ano bang gusto mo? Itong wallet? O ito, kunin mo. Sambit niya sabay tapo ng wallet sa bata na wala ng laman. Agad dinampot ni Philip ang wallet at nanakbo na papaalis habang umiiyak. Napahinto siya sa isang parke malapit sa kumpanya at doon napaupo muna sa isang bench kung saan natatanaw pa rin niya ang pasukang bahagi ng gusali. Umiiyak si Philip sa hindi niya masiguradong kadahilanan kung ito ba'y dahil sa masamang pagtrato sa kanya ng security o dahil sa matinding gutom na naman na kanyang nararamdaman na hindi na niya matiis. Nagdesisyon ng bata na hintayin ang lalaking nakasuot para isaoli ang wallet nito. Sa kabilang banda, ang mayamang negosyante naman na iyon na si George Ambrose ay nasa kanyang malawak na opisina lamang, nakatanaw sa mas malawak pang tanawin sa labas. Si George ang CEO ng isa sa pinakamalaking technology company sa syudad at malamang isa sa pinakamayamang lalaki sa kanilang rehiyon. Waring may bumabagabag sa puso ni George ng mga sandaling yon. Naalala niya ang kanyang anak na si Henry na nataong kaarawan ng araw ding yon. Dinala niya ang buong araw na napupuno ng hinanakit at pangungulila hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula kay Joseph, ang isang dekada na niyang private detective. Inupahan niya ang detective na iyon para mahanap ang isa pa niyang anak na nakidnap sa kanya noong ito'y sanggol pa lamang. 11 taon na rin ang nakakaraan. Ang kanyang asawa na si Scarlett ay nagdusa sa pagkawala ng kanilang bagong silang na anak sa loob ng maraming taon. Walang ibang sinisisi kundi ang kanyang sarili. Malino na ipinahayag ng detective kay George na wala pa rin itong nakukuhang impormasyon patungkol sa kung saan matatagpuan ang kanyang anak. Napaluha si George, walang magawa kundi ang tumitig na lamang sa luma at nag-iisang larawan ng kanyang nawawalang anak. Hindi niya maiwasang maluha sa tuwing nainiisip kung gaanong mas naging masaya pa ang kanyang buhay kung nakasama niya lamang ito at nasubaybayan ng paglaki. Isang sakit na mas bumibigat pa sa kanyang puso sa bawat taon na lumilipas. Nasaan na kaya ang anak ko? Kamusta na kaya siya? Magkakatagpo pa ba kami? Bulong ni George sa kanyang sarili. Pero hindi niya pwedeng ipakita ang kanyang kalungkutan sa harapan ni Henry. Agad na lamang nag-ayos si George at nagsimula ng mag-imis ng gamit. Matapos mapagdesisyon ng mabilhan ng regalo ang kanyang anak. Maayos na nagpaalam pa si George sa bawat stop ng kanyang nadaraanan hanggang sa security pagkalabas niya ng gusali. Gayunpaman, isang kakaibang pangyayari ang magaganap sa buhay ni George nang hindi niya inaasahan. Si Philip naman na nakaupo pa rin sa bench at nanginginig sa gutom ay walang magawa kundi pagmasdan ang bawat nagdaraang tao at pamilya na kumakain at nagkakasiyahan. Naisip ng bata na ano ba ang pakiramdam na magkaroon ng sariling pamilya. Gaya ng mga buhay na kanyang nakikita sa paligid, labis na kalungkutan ang nadarama ng bata dahil na rin sa pagkawala ng mga taong siyang nagsisilbing pamilya sa kanya. Ang kailangan ng bata ay pamilya at wala nang iba pa. Ito ay pinag-isipan niya ng ilang sandali. Iniisip niya kung ano ba ang dahilan ng kanyang magulang para iwan siya sa isang eskinita at hayaang mabuhay ng miserable nang mapansinan niya ang negosyanteng lalaki na kanyang inaabangan na lumabas ng gusali. Agad na nakbo ang bata at nagsisigaw, "Sir! Sir!" Pero medyo magulo pa ang isip ni George kaya naman hindi siya nito masyadong naririnig. Masyadong nagmamadali pa ang bata sa pagtakbo, dahilan para hindi nito mapansin na nahulog na ang wallet dahil sa anggulo ng pagkabagsak ay naglabasan ng lahat ng laman ng wallet. Dito na umagaw sa atensyon ni Philip ang isa sa mga bagay na iyon. Ito ay isang larawan na una niyang dinampot at dito na nagsimula ang malaking pagbabago sa buhay ng bata. Hindi alam ni Philip kung ano ang kanyang pwedeng sabihin at kung ano ang dapat niyang gawin. Gulong-gulo ang utak niya sa tanong kung bakit nga ba naroroon ang kanyang larawan. Mas nakakapagtaka pa
na paano mapupunta sa wallet ng isang milyonaryo ang kanyang larawan. Ilang sandali pa ay napansin na ni George si Philip. Matapos mapansin ni George na nawawala na ang kanyang pitaka, nakita ni George ang bata na hawak ang kanyang wallet na agad niyang nilapitan. Lumapit si George at muli ay tinitigan ang larawan at hindi nga siya makapaniwala. Hindi niya mapaniwalaan na sa loob ng mahabang panahon, sa wakas ay makakasama na rin niya ang kanyang matagal nang hinahanap na anak. Si George ay napayakap ng mahigpit kay Philip. Matinding bugso ng damdamin ang kanyang biglaang naramdaman at hindi siya pwedeng magkamali. Naluha siya at napasabing, "Diyos ko, natagpuan na rin kita, anak ko." Naluluhang sambit ni George habang inihimas ang ulo ng bata at inaakap ng mahigpit. Hindi naman malaman ni Philip kung paanong magre-react sa mga biglaang pangyayari, pero bigla na lamang din siyang nakadama ng init at matinding kagaanan sa kanyang puso. Ang bata ay natahimik lamang ng ilang sandali bago nagawang magbigkas ng ilang katanungan. Dito na niya napag-alaman na si George at Scarlett ay kapwa masaya at mayamang magkasintahan noon na umaasa na magkakaroon ng anak, na sa sobrang saya nila sa pagbubuntis ay napag-alaman nila sa huli na ang kanilang baby pala ang magiging kambal. Ang lahat ay nakahanda na sana noon para sa kambal nilang anak, kung saan nagawa pang bilhan ni Scarlett ang kanyang dalawang baby ng kanilang gold bracelets, kung saan nakaindika ang kanilang pangalan, Henry at Philip. Dahil nga sa kanilang yaman ay isang grupo ang nagplano para kidnapin ang kanilang kambal para humingi ng malaking ransom. Pero may hindi magandang nangyari sa kanilang plano, dahilan para isa lamang sa kambal ang kanilang madala. Ang isa sa mga kaparte ng gang na iyon ay mismong delivery nurse ni Scarlett. Napuno ng tensyon si George ng mga sandaling yon, kung saan wala kang ibang madidinig at mapapansin sa ospital kung hindi sirena at ilaw ng mga kotse ng pulis. Maigi na lamang at naharangan ng mga pulis ang daang tinahak ng kidnappers at kanila din itong nahuli at naaresto. Tanging ang nurse lamang na nagdadala sa sanggol ang nakatakas papasok sa isang kakahuyan. At nung makakita ito ng isang eskinita na walang masyadong tao, ay doon na ito inabandona at iniwanan. Naging masakit ito kay Scarlett at George ng sobra, pero kahit na kailan ay hindi sila sumuko na hanapin ito kahit pa ilang taon na ang nagdaraan. Alam naman ni George na sa bawat araw na lumilipas ay mas lumiliit lalo ang tsansa na matatagpuan pa niya ang kanyang baby, habang si Philip noon ay natagpuan ng grupo ng mga pulubi na naghahanap lamang noon ng makakain. Pinangalanan nila siyang Philip dahil yon ang nakaindika sa nakasuot nitong bracelet. Pinalaki nila ito na parang kanilang pamilya, minahal at protektahan. Ang bracelet ay nagawa naman nilang ibenta para mapakain ang kanilang mga sarili. Hindi kailanman naisip ni George na ang kanyang anak ay buhay pa at namumuhay sa ganoong kalagayan. Wala siyang ibang maramdaman kundi kalungkutan at pagkasawi sa tuwing nagdaraan ng kaarawan ng kanyang kambal. Ngayon, napapatingala na lamang si George sa langit para lubos na magpasalamat sa Diyos. Agad nakausap ni George ang kanyang anak at agad sinisante ang security guard na nagnakaw ng kanyang pera at nanakit sa kanyang anak. Inihatid na ni George si Philip papauwi at hindi may paliwanag ni Scarlett at Henry ang labis nilang kaligayahan na nararamdaman sa pagiging ganap ng buo ng kanilang pamilya. Ang emosyonal na pagkikita ng pamilya ay talaga namang nakakaiyak na hindi na inalintana ni Scarlett at Henry ang amoy at maduming ayos ni Philip. Madali din namang nakasanayan ni Philip ang kanyang bagong buhay kasama ang tunay niyang pamilya at determinado pa rin siyang tulungan ang mga taong walang matirhan gaya ng dati niyang ginagawa. Nagawa niyang kumbinsihin ang kanyang ama na magtatag ng NGO para matulungan ang mga pulubing walang matirhan at makabangon. Mabigyan sila ng masisilungang maayos, masarap na pagkain at kumpletong medisina para sa kanilang pangangailangan. Kasama na rin ang ilang oportunidad gaya ng edukasyon at marami pang iba. Naging matagumpay naman ito na talaga namang nakatulong sa hindi na mabilang na katao. Natagpuan na rin ni Philip ang layunin ng kanyang buhay, ang magbigay tulong sa mga taong nangangailangan na dating tumulong din sa kanya para mabuhay. Natutunan ni Philip na ang pamilya kung minsan ay dumarating sa panahon at oras kung kailan hindi mo ito inaasahan, kung paanong ang pagmamahal at dedikasyon ay kaya kang pagbaguhin.